Kung inggit, pikit kasi. Ba't kayo nanonood? Pambira naman kayo. Pag natatalo kami sa barangay, anong nangyayari? Papasok yung ilang mga hater dito, mga Alaska, no? Okay lang. Tinatawanan ko lang. Siguro, napikon na sa kakaasar. Sila yung napikon eh. Di nila ako mapikon eh. Tinatawanan lang natin. So, manalo, matalo, tinatawanan ko sila. Tapos ngayon kami nagsiselebrate. Ayaw nyo rin. Ano ba talaga gusto nyo? So welcome back po dito sa Enrique at Toy TV Sports. Well, sa topic po natin, nandiyan na po, no? Na si Justin Brownlee po, no? Ay hindi kumbinsido na siya ang tinatawag na GOAT sa mga hanay ng PBA imports, no? Na naglaro or naglalaro pa, okay? At may hangover pa po ang lahat, alam ko. Ang mga Barangay Ginebra fans dyan, patungkol po sa panalo. At yan po pala talaga, no? Pinabaya kay RJ Abarientos. Okay? At iba-iba pa pong mga fan reactions pag-uusapan natin yan. Particular na po ang mismong subject na si RJ Abarientos, okay? At mga pa-shoutout, okay? Kung bago po po pala yan, kung di pa po kayo subscriber at nagugustuhan nyo na po ang ating mga talakayan dito, mga komentaryo, mag-subscribe na po kayo guys, no? Okay? So, para po lagi kayong kasama dito sa mga taga-barangay natin. Okay, so mabilis nga po ang gusto kong pag-usapan dito dahil naman nandyan na, no? Na si RJ Abarientos po siya pala ang magdedesisyon, okay? Talaga doon sa play na yon. So na-topic po natin sa nakaraang content nung brilliant play po talaga. Bakit naging brilliant? Tignan nyo naman po yung execution, di po ba? Kung saan nalibre po si Thompson. At si RJ Abarientos po pala talaga ang pinadidesisyon doon kung kanino, di ba? Kasi nga sinabi rin po ni Baroka, no, na nagulat siya nag-close, kumbaga nag-close in siya between Brownlee at dito kay RJ. At nagulat na lang siya, libre si Thompson at net na lang ang kanyang huling nakita, no, na yun na, pumasok yung bola, gumalaw ang net. So yun po ang nangyari. So sa part naman po ni Abarientos, ano po talaga, magaling na point guard po talaga, no? Sabi ko naman sa inyo bago ma-drop yan, di po ba? Na siya talaga yung tatargetin dahil nga po kailangan ng ganyang klase ng guard at di nga po tayo nagkamali. So yung nag-execute, mas of course nakita niya, no, yung court vision niya. Nakikita niyo naman din yung mga no-look passes niya, di ba? Sabi ng ilan, nag-showtime daw, pero hindi. Yun po talaga yung minsan kailangang pasa, di ba? As a timing po, no, ng pagpasa niya kay Thompson, tapos ang usapan. So yan po, no, si RJ po pala, sabi po ni Coach Tim Cone yan, no, sa kanilang post-game interview. Okay, paspasan na ulit natin dito kay Justin Brownlee. Justin Brownlee, in-interview po exclusive na itong Abante. So panoorin nyo po yan, yung kanilang exclusive interview na bagamat si Coach Tim Cone ay kumbinsido, no, na siya ang GOAT, hindi siya pa rin kumbinsido, no. Kasi nga po may mga hanay dyan, sila Sean Chambers, sila Billy Ray Bates, no, at Norman Black. So yan po yung mga imports, no, na nabanggit na talaga pong naniniwala siya, no. Sabi nga po ni ng nakararami, no, siya daw talaga ang GOAT. Biruin mo yan. So kayo po, no, siguro gawin natin itong tanong sa inyo. Payag po ba kayo? Posible po kasi talaga maisip yan. Kasi nga po, siya lang po yung import, no, na nagre-represent po sa atin as Pinoy. Kaya nga tinawag siyang Justin Pinoy Brownlee, di po ba? At sa tagal niya na po naglalaro dyan. Biro nyo, ilang taon na? 38, 37. Ganun pa rin, di ba, ang laro. So yun po ang dahilan dyan kung bakit siya tinatawag na GOAT. Alam naman po natin si Coach Tim Cone, may mga paboritong imports yan, di ba? Si Sean Chambers, Derek Hamilton, yan po yung mga naalala kong imports niya Pero tumatak talaga sa atin dyan si Sean Chambers na ngayon nagko-coach dyan sa FEU at tumutulong na rin sa kanya sa Gilas. At magamat nasa atin na lang po yan, no? Kung tayo kumbinsido na si JB, no, ang GOAT sa hanay po ng mga imports na naglaro dyan sa PBA.
at naglalaro pa. Okay? So, kasi active pa rin siya. So, yan po ang ating napag-usapan. Ayan pinaspasan ko lang. Ngayon, dito naman tayo sa mga fan reaction sa pamagitan po ng ating shoutout. Okay? Sa mga nagpapalo po sa Facebook, napapanood nyo lang po yung main topic. Kung gusto nyo pong sumali sa aming talakayan dito, mga comment, mag-ship po kayo sa, dito sa YouTube. Okay? So, yun na po. Dito tayo sa bagong content, ka-upload lang po natin. Salamat po sa mga sumusuporta at nanonood. Close to 3K views na po. Napakarami na po nito. Okay. Umpisahan na po natin dito kay Abe Samson. Ayan. Puro naman kayo yabang kasi nanalo. Pag natatalo, daming dahilan. Tumigil kayo sa kayabangan nyo. Anong kayabangan dun, Brad? Anong kayabangan dun? Di ba? Kayabangan ba yung nag-celebrate ka? Kung inggit, pikit kasi. Ba't kayo nanonood? Pambira naman kayo. Pag natatalo kami sa barangay, anong nangyayari? Papasok yung ilang mga hater dito, mga Alaska, okay lang. Tinatawanan ko lang, siguro, napikon na sa kakaasar, sila yung napikon Hindi nila ako mapikon Tinatawanan lang natin. So, manalo, matalo, tinatawanan ko sila. Tapos ngayon kami nagsiselebrate, ayaw nyo rin. Ano ba talaga gusto nyo? Salamat po sa comment nyo, sir. Okay, dito po kay Rodolfo Labarda, 22 points yung nilamang ng intro voice. Salamat po, sir. Sinagot niya po yan sa aking tanong kasi may nag-comment po na subscriber or commenter. Subscriber na po ba yung nagtanong na or nag-comment na hindi daw po 22, 20 lang. Pero yan na po, 22 points. So, binalita na rin po yan, 22 points. Masayang Pasko ang binigay ng Hinebra sa ating mga Hinebra fanatics. Congrats, Barangay Hinebra. Sabi po ni Rodolfo Labarda. Ayan, si Sir yun. So yan, ang dami po nag-comment dito binabasa natin. Ito po si Sir Chevron TV. Boss, iba talaga pag may japit ang Hinebra. Kita mo naman kahit hindi 100% mag-contribute pa rin. Saludo ako kay Japet. Malaki ang puso para sa barangay. Yes. Well, I'm happy po talaga and surprised na kung makikita nyo po parang 100% na si Japet at si Holt. So hopefully magtuloy-tuloy na po yan. Para po talagang solid barangay tayo. Okay. Sa next content na po natin pag-uusapan ng Bakbakang San Miguel. Maaga pa lang pag-usapan na yan. Dito tayo kay Ricardo Cabato, Sabi ko na NST talaga, sabi niya. E tapos si Felix Laluño, Iyak na naman ng talangka, yun na nga Nagre-reklamo sila, nayayabangan sa atin Ano naman ang kayabangan sa nagsiselebrate? So hindi na po pala kayo pwede mag-celebrate, pag nag-celebrate kayo, mayabang kayo. Wala naman pong ganyunan. Doon na kasi kayo sa channel nyo. Ba't kayo nagpupunta rito? Ang bihira naman. Meron pa dito, nag-comment, marami daw tayong daldal. Paano daw sila magsasubscribe? Di wag kayo mag-subscribe. Di ba? Sino bang pumipilit kasing manood kayo? Di po ba? Di naman Kaya nga binuksan ko tong vlog na to para magdadaldal tayo At may mga tumatangkilik. Ayun 11 tuloy. 10K subscribers. Guys. So, gusto nila yung kesa naman at least tayo, dumadaldal tayo rito. May katotohanan, hindi fake news. Hindi si Bertil dinadala sa Hinebra. Hindi si Munson dinadala na sa San Miguel. Masyado pong advance ang usapan ng mga fake news vloggers. Dito, totoo lang ang pinag-uusapan natin, Okay? So, walang problema doon. Kung ayaw nyo ng daldalan, edi doon kayo sa So, doon sa fake news vloggers, mas ma-entertain yun dahil maaaliw kayo sa mga fiction stories ng mga storyteller doon. Anyway, Reden Alonso, panalo po tayo. Bossing Jeans po na shoutout po, from Tayabas, Quezon. Ayan. Si Tom Tom, meron po siyang tatlong emoji. Salamat po, sir. Dito tayo kay Lope Bucalos. Hi sir, akala ko hindi pa makapaglaro si Japet. Kala ko nga rin po Well, in 2 months po, wala pong sinasabing ganyan. Wala pong ganyan. Saan nyo po nabalitaan yun? Ang binabanggit po ni Coach Tim Cone, wala pong nabanggit na 2 months. Kaya alam ko nag-comment na rin po kayo dati niyan. Hindi ko po alam po saan galing. Pero alam ko, walang buwan yun. Makakabalik po sila. Ito po, si Delio Simbahon. Ayan. Ito maganda to. Paborito kong magbasa ng mga ganitong comment.
Yan na naman, re-rest ba kayo sa Converge? Sa Kangkungan lang kayo dadali na Converge. Tignan na lang natin, Mr. Delio. Sabi ko sa inyo, gusto ko magbasa ng mga ganitong comment O, traveling daw yung ginawa ni RJ. Aba, magaling po, no? Magaling itong si Sir Delio. Ba't hindi kayo mag-referee? Yan binabalik ko lang sa inyo yung mga sinasabi nyo sa akin Magaling ka pala, ba't di ka mag-coach? Ay, nako sir. Magsumbong na kayo sa barangay, okay? Yung mga nagko-complain na gano'n, magpunta na po kayo sa barangay, no? Tapos na po traveling? Kaya lang nagsasabing traveling yan. Ang bira kayo, sir. Nakita ng mga referee, hindi raw nakita ng referee. Sabi niya na magreklamo daw kayo sa barangay. Ewan ko sa inyo, no? Ewan ko sa masasabi, hindi ko yung maintindihan. Ito ba, si Bambino De Leon. Idol, gandang Pasko ng mga fans na nalo ang Ginebra. At syempre, silang mga players. At Wilfredo Bautista na nagpapa-shoutout. At of course, ito po si Sir Bobby Cabading, no? Ganyan din ang ginawa ni Thompson. Pasa ni Caperal, si Prince Caperal, no? Big man. Gerald Castillo, no? Deja vu, inumpisahan ni RJ, tinuloy ni JB, tinapos ni Scary. Galing. Binuhay nila ang NSD Spirit. Sana magtuloy-tuloy na yan. Mas okay pa nga sila humabol kaysa nananambak. Yun nga po, NSD Spirit pa rin. Nabanggit po yan ni Coach Tim Con. Bago ko makakalimutan, kasama sa title yan. Sabi niya nga, nagkaiba nga lang no, sa panahon po niyang era ni dating coach no, na si Sonny Jaworski, no? Si Jawo. Ang dahilan ng maraming mga fans na nagpuntahan sa Ginebra katulad ko, no. Pero much alive pa rin po, no. Alive na alive pa rin po, no. Nasa kanila, nasa kanila pa rin daw po 'yun. Okay? Yung na 'yun. Yung diwa na 'yun, ika nga, no. Yan ang NSD Spirit. Sabi po yan ni Coach Tim Con. Okay, so yun lamang po guys sa ating napag-usapan. No? At magkita-kita po tayo sa mga susunod na video content. Dito lamang po sa Denriga at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.